Let's give God a best praise this morning. He is our joy. Amen. Thank you, Lord. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let all their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. Joy, unspeakable joy, an overflowing well, no tongue can tell. Oh, he's our joy, joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. The world with truth and grace, yes, Lord, and makes the nations through the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. We sing joy, joy, unspeakable joy, an overflowing well, no tongue can tell. We sing joy, unspeakable joy, rises in my soul, rises in my soul, never lets me go. Hey! Thank you, Lord. Amen. He is the joy that is in our soul. Come on. It is time to rejoice this morning. This is, go and sing, day you made. So I'll rejoice and be glad, rejoice and be glad in it. Amen. This is where I believe that you are more than enough for me. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. Come on, Roxanne. The joy of the Lord is my strength. Yes, Lord. The joy of the Lord is my strength. Sing, oh my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of
of all my praise. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Sing, oh my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Hey, I've got to die. So let it rise up like a river, overflowing. Holy Spirit, let it pour out, Lord. Let it pour out with no limit. Overflowing. Yes, Lord. Holy Spirit, so let it rise up like a river, overflowing. We need an overflow, Holy Spirit, of your presence, Lord. Let it pour out with no limit, overflowing. Holy Spirit. Whoa, oh, oh, come on, sing. Whoa, oh, oh, hey. Whoa, oh, oh, come on, let's fill this place with grace. Hey, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. I wanna see you jumping. Whoa, oh, oh, come on, jump, 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 jump. Whoa, oh, oh, whoa, oh, 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 oh. Hey, whoa, oh, oh, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh yes, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Sing, oh my soul, bless His name. All that is within me say, oh my soul, bless His name. All that is within me say, oh my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Hey. Thank you, Lord. Thank you for your presence. Hallelujah. Hallelujah, Jesus! Come on, lahat ng binigyan ng kalakasan ng Panginoon. Lahat masaya ngayon in Jesus' name. Mapapurihan mo ang Panginoon. Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Jesus! Hallelujah, God! Lord, you, Lord, are the source of our joy, Lord God, this morning, God. Hallelujah, Jesus, you are the source of our joy. We are standing here because of you, Jesus. Hallelujah, Father. Can we just sing that one more time? If alam mo pinalakas ka ng Panginoon, if alam mo na-receive mo yung joy na binibigay niya sa'yo, can you just raise your hand right now? Worship Him with a joyful heart, Jesus. Come on. I got a joy, I got a joy, I got a joy. It's the joy of the Lord, it's the joy of the Lord. I got a joy, I got a joy, I got a joy. It's the joy of the Lord, it's the joy of the Lord. I got a joy, I got a joy, I got a joy. It's the joy of the Lord, it's the joy of the Lord. I got a joy, I got a joy, I got a joy. It's the joy of the Lord, it's the joy of the Lord. I got a joy, I got a joy, I got a joy.
the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. I got a joy, I got a joy, I got a joy. It's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. Woo! Hallelujah, Jesus. The joy of the Lord is in this place. Hallelujah, God. Thank you, Lord, for that joy that is overflowing right now. Thank you, Jesus. Lord, na pinuno mo ang bawat puso ng kakaibang saya. The Lord, sa'yo kami humuhugot ng lakas ngayon. Ngumingiti kami dahil sa'yo, Panginoon. Hallelujah, Father. Lord, continue to fill the room, Lord God, with your joy. Lord, every one of us here, Panginoon, gamitin mo kaming instrumento, Lord, para maibahagi itong kakaibang joy, kakaibang gigil, kakaibang excitement, Lord God. At Lord, gawin mo kaming instrumento sa umagang ito, sa araw na ito, Lord God, para ibahagi ito sa iba. Thank you, Jesus. Continue to fill the room with your holy presence. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah! Sige ba, isang malakas na palakpak para sa Panginoon? Thank you, God. Hallelujah! So, once again, welcome to the Rock City Church, a place to call home, and welcome po sa ating Sunday worship experience. Sige nga, tignan mo nga ng yung katabi mo ngayon at bigyan mo siya ng pinakamatamis mong ngiti. Yung pinakamatamis yung matutunaw na siya dahil sa sweetness ng smile mo ngayon. Alright, so alam niyo po, libre po ang pag-smile. Libre ang, alam mo yun, ngumiti ka lang sa katabi mo. Kaya the whole day, yun yung assignment natin up until the end of the year. I-share mo itong joy na to, itong smile na to sa sino man po yung makakasalamuha mo. Amen? Alright, and again, we want to welcome everyone. Meron po ba tayong mga first-time guests in the room? Pwede po bang magtaas ng kamay? First-time guests, ayun po sa bandang likod. Yan, welcome! Masaya po kami na makasama kayo sa araw na ito. And of course, hindi natin makakalimutan ang mga kasama natin online who are watching right now. Continue to watch until the end of the service dahil matindi po ang gagawin ng Panginoon. And thank you so much for choosing to spend your Sunday with us. Alright! So, right now, alam niyo po, matindi po ang ginagawa ng panalangin sa bawat isa. And as we have received word from the previous weeks, no, itong prayers, ito lang yung weapon na meron tayo na hindi mananakaw ng kaaway. Amen? So right now, I invite everyone to raise your hand. Let's be one in praying right now. Hallelujah, Jesus. Lord, someone here is praying for healing, for a brain problem, a brain tumor specifically. Lord, right now, as one family of the Rock, Lord, we increase our faith, Lord God. Na Lord, ngayon pa lang, pinapagaling mo na po ang taong ito. Ngayon pa lang, tinutunaw mo na po, Lord, ano man pong bukol, Lord God, na nakita, Lord God, sa brain niya, in Jesus' name. And Lord, right now, we have this faith, Lord God, that you are already performing healing and miracle to this person. Lord, we increase our faith, Lord God, Lord, that you are already healing this person in Jesus' name. In Jesus' name. Also, someone here is praying to have a baby. Hallelujah, Jesus. Maybe this year you did your best and you're waiting for this baby. I pray and declare, kung ikaw to, can you raise this hand? Kung ikaw itong mommy na to, itong mag-asawa na to, raise your hand right now and have that faith that this year, God will surprise you for a great news. Hallelujah, Father, Lord, you are the God who give, Lord God. And Lord, we pray, Lord, na ikaw po ang sumagot sa panalangin po ng aming mga kasama ngayon na nananalangin para sa kanila na magkaroon po ng anak, Panginoon. Lord, alam po namin, Lord God, Lord, na naririnig mo po ang panalangin nila. And Lord, I know, Jesus, that in your perfect time, it will come to pass. And Lord, lastly, Lord God, we are praying for a complete recovery from operation. Hallelujah, Jesus. Lord, unang-una pa lang po, nagpapasalamat na po kami for the success of this operation, Lord God. And Lord, we believe, God, that you are
ikaw din po, Lord, yung magpapabilis, Lord God, ng recovery niya from this operation. Lord, I pray for complete recovery, complete healing for this person, God, in Jesus' name. And Lord, alam po namin, Lord God, na even what situation in our life, in good times and in bad times, Lord God, Lord, mabuti ka, Lord God. Lord, today, we will continue to magnify your goodness in our life. Today, Lord God, we will continue to choose, Lord God, to worship you, Lord God. And Lord, babalikan po namin patuloy ang kabutihan mo sa bawat isa sa amin at sa buong The Rock City Church. Lord, we praise your name, God. In Jesus' name, amen. Let's continue to worship God. Hallelujah. Oh, we welcome you, Holy Spirit. Oh, Rabasia, Rabababayade. We make room for you, Lord. Oh God, we make room for you, Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Love your voice. You have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life, oh, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, oh, and all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life lays out, I'm surrendered now. I give you everything
all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. Come on, sing it, church. And all my life you have been so, you've been so, so good. You've been so good to me, Lord. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Jesus, oh Jesus, we adore you. We adore you, Jesus. Come on, lift up your voices. Lift up your voices. Oh, we will sing of your goodness, Lord. We will sing of your goodness, Lord. We make room for your presence to move, Lord. We adore the name of Jesus in this place. We adore the name of Jesus in this place. We lift up the name of Jesus. 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 Every darkness come down. Every sickness come down. We lift up the name of Jesus. We lift up the name of Jesus. We lift up the name of Jesus. Make room for every heart. Make room, make room, make room. Standing on holy ground. The King is here. The King is here. Hari naman hari mo ay nandito
Let's welcome him. Let's honor him. Ibigay po niya din ang nararapat sa kanya. Hindi mo deserve. Acknowledge his presence. Help us to become more aware of your presence. Come on. From the front to the back, sing it, church. For he alone is worthy. For he alone is worthy. In Christ alone. Come on, for he alone. For he alone is worthy.
worship you. Oh! Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Lord. Jesus. Thank you for your presence, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Let's lift our hands. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Indeed, God, you are our Emmanuel. You are with us. May we never forget that, Lord. That in everything that we do, whether we sing, we lift our hands, wag po namin makalimutan that we are in your midst, oh God. Help us to respond, oh God, with reverence because we are standing on holy ground. Salamat po, Lord God, for your nearness. Salamat, Lord, sa presence mo. Patuloy niyo pong punuin ang lugar na to ng iyong presensya, Panginoon. Reveal yourself to us, Lord God, through the preaching of your word. Mas lalo ka naming makilala. At habang nakikilala ka namin, mas lalo kaming ma-in-love sa iyo. Salamat po, Lord God. Prepare every heart as we receive your word. Itago mo po ang iyong lingkod sa iyong krus, Panginoon. Salamat po. We give you all the praises and honor and glory, God, that you deserve. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Once again, sige po, malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Glory, glory, glory in the highest. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Pwede mo bang yakapin yung katabi mo kung asawa mo yan, lalaki sa lalaki, babae sa babae. At sabihin mo, I love you with the love of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Gusto kong tingnan kung may mga smile ba sa labi ng bawat isa. If you're excited dahil nandito kayo sa lugar ng Panginoon. Come on. Sino po dito excited this morning? Hallelujah. Yung iba parang, amen. Nagalmusal na po ba? Amen. Are you excited? Bakit po kayo excited? Bakit? Bakit po? Dahil Pasko na? Amen. Hallelujah. Dapat po siya yung rason, no? Sa lahat ng ginagawa natin ng Panginoon. May problema o wala, same lang. Come on! Alam niyo po, dapat hindi maapektuhan yung worship natin. Amen. May bagyo man pero tinuturuan tayo ng Panginoon, tayong mga anak niya ay dapat po ay weatherproof tayo. Matuto tayong magpuri. Hindi nababase yung papuri natin na ganado tayo pag puno-puno ng blessing. Pag may problema ng, come on, hallelujah, come on, sige, palakpakan natin yung Panginoon. Hallelujah! Amen! Grabe. Hallelujah. Di pa po tayo nagsastart sa word natin pero I can feel na pinapaalalahanan tayo ng Panginoon that we are already victors. Mananagumpay po tayo. So wag niyong hayaang maapektuhan ang mood mo sa problema. Wag mong hayaang maapektuhan yung papuri mo sa problema. In season and out of season, in good times and bad times, bigay po natin yung mainam na papuri sa Panginoon. Hallelujah. So magandang umaga po sa bawat isa. And once again, welcome to the Rock City Church, a place to call home. At nais ko rin pong i-welcome minsan pa yung mga bisita natin, our guests who came here for the first time. Pakitaas po yung kamay. Sige po, taas kamay. Wow, let's welcome them. Paano po ba mag-welcome ang mga taga The Rock? Hallelujah. Taas nyo lang po yung mga kamay nyo dahil may mga lalapit po from our guest experience team. At may mga ibibigay po sila sa inyong mga token. No, para po sa di nyo makalimutan ng una nyong pag-attend dito, but we're praying that this is not the first and last
We're looking forward na makita po namin at makasama namin kayo dito every Sunday. Amen. Taas lang po yung kamay pag wala pa pong lumalapit na from guest experience team dyan. Amen. At bago po kayo umuwi, sana po mamaya ay makasama ko kayo. Lahat po ng mga bisita, pwede po tayo mag-gather dito mamaya para po ma-welcome ko po kayo personally. Amen po ba? Ayan, pwede mo tinayin katabi mo, sabihin mo, anong regalo mo sa akin sa Pasko? Alam ko yung mga taga-Darak, generous yan eh. Hallelujah. So a few announcements. Next Sunday is December 24. And of course, walang pagka-cancel to ng service. May service po tayo next Sunday. Okay po. Imposible pong wala dahil birthday ni Jesus, di pwedeng wala tayo sa church ng 24. So, tinamay katabi, sabihin mo, see you next Sunday. Amen. O, kung nandito yung inaanak mo, see you next Sunday. Huwag natin taguan yan. Amen po ba? At yung last Sunday po natin ay ang ating Thanksgiving Sunday. Huwag din po kayo mawawala. Let's celebrate the goodness of the Lord for the whole 2023. Amen. So pasalamatan po natin si Lord at may mga year-end po tayong report, no, na sasabihin sa ating Thanksgiving Sunday na ito po yung ginagawa natin every year. Amen po ba? At alam niyo po ba ngayon is our Serve Team Appreciation Sunday? Sino po dito alam niya na Serve Team Appreciation Sunday po ngayon? Alam niyo po ba? Hindi niyo pala. And alam niyo po, I want to take this moment to honor po yung ating Serve Team for passionately and tirelessly serving for the whole year 2023. Samahan niyo po ako, The Rock Family. Pasalamatan po natin, palakpakan po natin lahat po ng ating Serve Team. Let's shower them with overwhelming love. Amen. At sa pag-honor po natin sa kanila, bago tayo pumunta sa Word, pwede po bang samahan nyo ako, tayo pa rin. At let's honor po yung mga team natin ngayon. Okay lang po ba? No? I-appreciate po natin sila. At gusto ko pong tawagin lahat ng part ng ating worship team. Yung iba po nandito na, pero akyat po yung iba. Sige po, tatawagin natin every team para naman mapasalamatan natin sila. Amen. We honor them. At alam niyo po, hindi po biro ang ginagawa ng mga serve team natin every Sunday. And let's appreciate them. Sige po, lahat ng ating worship team. Sige po, palakpakan natin sila habang umaakyat po sila. Pwede po ba natin sabihin, thank you, worship team! Sino po nakaka-appreciate sa kanila na walang sawa nila tayong nililid every Sunday sa presence ng Panginoon? No? Pero wag po nating iasa lang sa kanila. Dapat alam mo ring i-usher yung sarili mo. Amen? So once again, palakpakan natin sila. Maraming salamat po. Alam niyo po bakit po meron tayong Appreciation Sunday? Kasi alam niyo po, hindi po, these people are not paid. Kaya po volunteer sila. At challenging po to show up every Sunday at mag-serve ka pa rin kahit may problema ka. At mahirap po kung yung ating mga naglilingkod dito ay pagganyan-ganyan. We're blessed dito sa church na meron pong spirit of volunteerism, buhay na buhay. At without them, hindi po tayo able na makapag-service dito every Sunday. With all that you can see, lahat ng setup, lahat pong yan, every Sunday po siniset-up, binabaklas yan. Kaya po, palakpakan natin yung ating serve team. Maraming salamat po sa worship team natin. Ngayon po yung ating production team. Sige po. Kakasya po ba lahat kung magsistay? Hindi naman po mawawasak to. No? Sige po, mag-ipon-ipon na po dito, production team. Ayan, pasalamatan po natin sila, palakpakan natin. Yung mga worship team po siguro magstay na lang dito sa taas. Production team, yan po yung mga responsible sa mga lyrics natin, sa setup dito, sa lights, sa sound natin. Amen. Palakpakan po natin sila. Huwag po kayong magsawang pumalakpak. Let's honor them.
Mga nakikita nyo pong patakbo-takbo dito, yan, sila po lahat yan. At kadalasan po, ito pong mga team na to ay behind the scenes. No? Behind the scene po sila. Pero hindi po alintana. Ngayon po ilalagay natin sila sa spotlight. Amen. Dahil madalas nasa dilim sila. Ayan. Palakpakan po natin yung production team natin. Maraming salamat po. Creative team. Ayan po yung mga creative natin. Palakpakan po natin sila. Maraming salamat po. Baka isa na po kayo dun sa mga na-feature sa ating mga page, social media pages, no? Salamat po sa walang sawang pagkukuha ng litrato at paggawa ng mga video. Social media team na po natin. Yan, sa inyong mga SOCMED natin. Palakpakan po natin sila. Sige, bilisan natin para mamaya po, bago ko matapos to, tapos na yung oras ko. Sige po, akyat na rin po dito yung guest experience team natin. Sino po natutuwa? May mga nakangiting sumasalubong sa atin dito every Sunday at nag-guide sa atin sa ating mga upuan. Palakpakan po natin ang ating guest experience team. Connect team. Nandiyan rin po ba yung mga kids natin? Possible po ba makapasok yung mga kids teachers natin? Kung pwede po may mag-assist muna sa mga kids natin. Events team, sige po. Missions team. Welfare, ayan po. Sige, maintenance. Mga prayer team po natin. Finance. And even communications. Meron pa po ba? Saan po yung mga kids teachers natin? Ayan, meron pa po ba? I think wala. Yung iba po, wala pa dito. Events po. Meron pa po ba nakalimutan? Lapit lang po kayo dito. Siguro po nagtataka kayo, ba't ang dami naman? Kulang pa po sila pero ganyan po karami ang team natin para makapag-run po tayo smoothly sa ating mga service. Sa ating service. Amen. So pwede nyo po ba akong samahan? Nandiyan na po yung mga kids natin? Wala pa po. Kung pwede po nating tawagin at papasukin muna kaya yung mga kids natin. Ayan. Ayan po. Sige po. Palakpakan naman po natin yung mga kids. Sino po dito may mga babies na inaalagaan ng mga kids teachers natin? Let's appreciate them. Alam nyo mga kids teachers, malaki po yung parte nyo dahil payapang nakakapag-worship yung mga nanay natin dito at tatay natin. Meron pa po ba? Sige po. Opo, tinawag ko na po ata halos lahat, no? Finance, prayer, communications, maintenance. Meron pa po ba? Missions po, meron pa po? Lapit lang po ang lahat ng nakakarinig sa tinig ko. Amen. At tulungan niyo po kung i-honor sila, sasabihin natin, we appreciate you, serve team. Pwede po ba yun? Parang yung amen niya. Amen. Pwede po ba yung pinaka, kasi I want to, na ma-feel nila yung ating love. Amen. Pangit naman mag-honor yung para for the sake lang of doing it. Bigay mo yung pinaka the best mo na palakpak at sigaw mo. Pwede ba yun? Bibilang po ko, we will all shout, we appreciate you, serve team. Pwede po ba yun? Ready na yung nasa taas? O, cut muna natin yung music. Ready na po? 1, 2, 3. Isa pa. Practice pa lang yun, okay? Mas malakas pa po doon. 1, 2, 3, go! We appreciate you, serve. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ng ating mga serve team. Come on, sige po, malakas na palakpak. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. At again po, from the bottom of my heart, maraming salamat po. At hindi ko po kayang imaginein na kung wala po kayo dito sa ating church. No?
kayo po yung rason bakit po nagiging smooth yung mga services, yung service natin. No? Lagi ko nasasabing services, siguro next year baka may another service tayo na parating. No? Amen po. At yung panalangin ko po ay huwag kayong magpagod, no? Sa paglilingkod sa Panginoon. Alam ko po, hindi biro na mag-serve dito and to show up every Sunday. Hindi lang po ministry, hindi lang church yung buhay nyo. Isa din kayong magulang, anak, kapatid. Marami pong nangyayari sa inyo. And it's really a decision para magpakita ka kahit anong pinagdadaanan mo. At yun yung gusto ng Panginoon. Magpatuloy po tayo hanggang makita natin ang mga plano pa ng Panginoon na ma-fulfill sa Darak City Church. Amen. Once again, palakpakan po natin yung ating serve team. To God be the glory. Amen. Hindi ko po alam kung sino magpipicture sa atin kasi nandyan sila. Pwede magpicture muna po yung isa para naman. Ayan. O, diba? Sa sobrang tangkad ng batang to. O, palitan na lang daw. Sige po. After po nito, uuwi na po tayo. Ay, pala si April. Pang-professional lang po yun, huwag niyo pong gagayahin. Okay, to God be the glory. Maraming salamat po sa ating serve team. Ayan, thank you po. At mamaya po, pag may makasalubong po kayo sa kanila sa labas, please, church, take time to appreciate them. Kamayan niyo po sila, pasalamatan, you can hug them. You can treat them over lunch. Pwede niyo silang abutan ng kape or anything po. No, lalo na magpapasko. Wala naman pong hinihingi mga yan. Yung ngiti at appreciation lang ay malaking bagay na. Okay po. Ready na po ba tayo sa salita ng Panginoon? Amen. Ay, may preaching pa pala. Opo. Amen. So, alam niyo po, at this time of year, I think yung isa sa mga dilema ng mga preacher, katulad po ngayon na Pasko ay, ano na naman po kaya yung Christmas story na ipipreach nila, no? At yan po yung, I think, tanong every year, no? At since today po is Serve Team Sunday, or Serve Team Appreciation Sunday, at ito po yung Sunday before the Christmas Eve Sunday, which is next Sunday po yun, naisip ko po of hitting two birds with one stone. At sige po, kanina pa po kayo nakatayo, pwede na muna po kayong umupo. Salamat po, no? Salamat po sa ating worship team. So gusto ko pong mag-preach about Christmas and also para ma-connect ko po ito sa ating Serve Team Appreciation Sunday. Alam ko po, familiar ang bawat isa sa atin, no? Yung apat po na books of the New Testament, yung Matthew, Mark, Luke, and John, ay ang tinatawag po ng mga Gospels. And ito pong apat na libro pong ito, ay they tell the story of the life of Jesus, ang kanyang death, and ang kanyang resurrection. At dun din po sa Gospel, ay dun natin naririnig, no? Dun kinukuha yung mga Christmas story. For example po, in the book of Matthew, ay narinig po natin, we hear about the wise men, pero po sa book of Matthew, ay hindi po binanggit yung mga shepherds. Tingnan niyo po ito, no? Yung pagkakaiba ng mga Gospels. Sa Luke naman po, on the other hand, ay
medyo detalyado, dahil doktor po itong si Luke, no? Detailed po yung pagkakakwento niya sa birth po ni Jesus, at na share po ni Dr. Luke yung about sa mga angels at mga shepherds, pero hindi naman po niya nabanggit yung wise men. Sa Book of John, no, napaka-spiritual po na gospel ito, at si John po basically tells us that the one who created the world, he stepped into the world, but he was rejected by men. And lastly, hindi po ba kayo nagtataka, yun yung Matthew, sa Luke, at sa John. Pastor, paano yung sa Mark? At sa gospel po ng Mark, meron bang tinuturo, Pastor, yung gospel of Mark about Christmas? Kung titingnan po natin, you will scan, meron sa Matthew, meron sa Luke, meron sa Book of John, pero wala po tayong makikita sa Gospel of Mark. And even po dun sa introduction ng Book of Mark, no, ay wala po tayong makikitang Christmas story compared po sa tatlo. At ngayon pong umaga, ay may gusto po akong explain, no? Yung text po natin manggagaling sa Book of Mark, but we're not going to focus sa tanong na how Jesus came, pero gusto ko pong bigyan natin ng focus ngayong umaga is yung tanong na why Jesus came. And yung key verse po natin in the Gospel of Mark ay makikita po natin sa Mark chapter 10, verse 45, isa pong familiar na text na sabi po dito, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many." Once again po, pwede po ba nating basahin to ng sabay-sabay? 1, 2, 3, go. "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many." Ngayon po umaga, church, gusto ko pong bigyan to ng title, The Reason Jesus Came. Sa mga kasama po natin sa online, no? Type that in the chat right now, the reason Jesus came. Bakit nga po ba naparito ang Panginoon? Dahil po yung story ng Christmas ay story po, no, ni Jesus na iniwan po yung comforts ng langit at siya po ay naparito. Ang tanong, bakit siya naparito? Ang ganda po na meron pong mga ganitong mga mensahe kung saan napapaalalahanan po tayo kung ano nga po ba talaga yung rason bakit naparito yung Panginoon. Dahil minsan, sa sobrang familiar na po natin, ay posible po that we are spending yung Christmas na season, pero yung totoo ay hindi naman talaga natin nasa-celebrate sa tamang pamamaraan. We always say that yes, Jesus is the reason for the season. Pero kung titingnan po natin yung mga buhay natin, yung nangyayari is yung Christmas is just all about us. It's all about gifts. It's all about Christmas trees. It's all about pamamasyal at pagkain at pagkain at pagkain. Tama po ba? Na minsan kahit nga yung simpleng mag-pray ka or magpasalamat ka sa araw ng kapanganakan ng Panginoon na hindi natin nagagawa. And yet we say that Jesus is the reason for the season. Kaya maganda po, no, na malaman po natin ano nga ba yung rason. Kailangan nating isentro ito. Yung ipipreach ko po ngayon ay hindi bago at hindi nyo pa narinig. But I think what we need to hear is yung katotohanan at patuloy nating i-declare at sariwain po ito. Sometimes hindi naman kailangan bagong revelation yung marinig natin. No. We just need to hear yung katotohanan at mapaalalahanan tayo palagi dahil prone po tayong makalimot. Tama po ba? Meron po ba dito sa ating pamilya na may mga bagong silang na sanggol? Can I see hands? Meron po ba? Meron po sa family nyo, may mga bagong silang na sanggol? No? At pag po may bagong silang na sanggol, ang kanyang pamilya
ay may mga hopes and dreams para sa bata. Tama po ba? Hindi ko alam sa mga magulang dito nung naipanganak yung inyong panganay or kapatid mo man yan, hindi ko alam anong sumagi sa isip nyo. Ano yung mga hopes and dreams nyo sa batang yan? Ano yung mga expectation nyo? Ay, sana maging ganito din. Yung kamukha ni Daddy, Doktor, ganyan. May mga hopes tayo. No? May mga dreams po tayo para sa mga batang ito. And I wonder, ano kaya po yung mga, ano yung nasa isip ni Mary at ni Joseph? Ano kaya yung hope nila or hino-hope nila for baby Jesus? Naisip ba ni Joseph na, ay, yung batang yan, magiging kamukha ng tatay niya, magiging karpintero ka. Ano kaya nasa isip ni Joseph? Or yung mga salita ba na sinabi ni Angel Gabriel sa kanila, make them wonder kung paano si Jesus, baby Jesus, was going to become a king for Israel? Ano po kayong umikot sa ilang kaisipan nung narinig nila yung sinabi ni Angel Gabriel? Ano yung mga dreams nila? Come on. For this little baby Jesus. At alam ko po, alam natin, you know the conclusion ng buhay ni Jesus dito sa lupa. At ito po ang klase ng buhay na wala ni isa man po sa atin would ever hope or dream for our children. Walang parent, walang tatay at nanay that would ever hope or dream na yung kanyang anak will be humiliated, will be tortured, and will be executed as a criminal. None of us would choose that for our children. But that was our Heavenly Father's plan for His Son. That was the whole purpose sa pagdating po ni Jesus. Balikan natin again. Sabi sa Mark 10:45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve. And to give His life as a ransom for many. Alam niyo po, hindi po importante yung kwento how Jesus was born, pero mas importante, I think, mas may weight yung tanong na why Jesus was born. And I think sa Philippians chapter 2, si Apostle Paul po ay may pinakita siya dito sa verses 6 to 8, na sabi dyan, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. But rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Wow! Ito pala yung story ng Christmas. Ito pala yung dapat na sinasariwa po natin. Imagine the darling of heaven. Again, iniwan niya yung comfort ng mundo at naparito siya bilang tao. Alam niyo po ngayon, pag naiisip ko po yan parang minsan sumasagi sa utak ko dahil uso po yung parang mga, ano ba to, yung mga social experiment. Nakakapanood po kayo niyan? Mga artista or mga sikat na vlogger, and then ay parang tatry nilang mamuhay for a day lang yung buhay ng mga nasa mas mababa pa na kalalagayan. Kumbaga yung mayaman, tatry niya yung buhay ng isang mahirap for a day. Kunyari, higa siya doon, kakainin niya yung kinakain nila. Pero alam niyo po, isa lang pong ano yun palabas lang yun Pero yung ginawa ng Panginoon ay hindi po isang palabas. And ito po yung dapat na
na-appreciate natin sa ating Panginoon. Na siya po ay naging servant made in human likeness. Imagine that He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Sino po kaya makakaisip noon at willing na alam niya yung mangyayari sa Kanya at hahantong to sa Kanyang kamatayan, and yet willing siyang sumuong? Tayo nga mahirapan lang po ay ayaw na natin. What if pa kung alam mong mamamatay ka, susuong ka pa ba? So ano bang ibig sabihin, Pastor, si Jesus ay naging servant po sa atin? Pag naisip po natin, when we think about the servanthood of Jesus, we might think, for instance, yung He washed the disciples' feet, or ito ba yung story where He fed the 5,000? Or He had compassion on the crowds? Ano po ba yung ibig sabihin pag sinabi natin Jesus is the servant of all? Alam niyo po, lahat ng binanggit ko po kanina na example ay wala pa po ito sa totoong pinakita ng Panginoon sa kanyang role as a servant. Nasabi ko po kanina yung parang stage lamang, no? Yung iba for photo op lang na ginagawa nila, pero yung Panginoon po, He left His throne in heaven to be born as a human child. At ano pa po? Jesus, siya po yung King of Kings natin, the Lord of Lords. The throne room of heaven is the place from which He would send His angels, no? To do His bidding with all purity and holiness, strength, power, might, and honor. Napakatindi po nun, pero iniwan po niya para siya'y magpakatao. Para iligtas niya tayo. Hindi para paglingkuran daw siya, pero para maglingkod po siya. Give up niya po lahat yon to become a human child. He gave up strength, yung power, yung might, and honor to become this tiny, this helpless, dependent child. He gave up His rule and reign para sundin po yung kalooban ng Diyos. At alam niyo po paano hinumble ni Jesus ang kanyang sarili? Sabi ng text kanina, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Ang buhay daw po ni Jesus ay naging ransom for many. I believe familiar po tayo when we say ransom, di ba? Uso to pag napapanood mo, kinidnap yung bata at para matubos mo to, kailangan mong magbayad ng 5 milyon. Yun po yung usual na way. Pero po itong king natin, itong si Jesus, kabaligtaran po yung nangyari. Instead po, no, na yung usual yung mangyayari, yung buhay po ni Jesus, siya po ang naging kabayaran para po sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya po itong Kapaskuhan, sana po hindi lang po ito umikot patungkol sa atin. Hindi lang po ito umikot patungkol sa mga regalo at preoccupied tayo sa anong matatanggap natin, anong kakainin, anong ihahanda po natin. Huwag nating kalimutan, ito po'y celebration ng pagkapanganak po ng ating Panginoong si Jesus. At kung alam po natin bakit siya naparito, dapat magbigay po ito ng immense joy sa atin. Palakpakan nga po natin yung Panginoon. Imaginin po natin na tayo na nandun po sa tiyak na kapahamakan. Si Jesus bumaba nagkatawang tao para iligtas ka niya. Yun po ang meaning ng Kapaskuhan.
para iligtas ka niya. Para hindi ka mapahamak. Tama po ba? Kaya yung panalangin ko, every time na nag-gather po tayo dito, lalo na itong season, huwag kang darating dito na hindi ka man ready. Hindi ka man ready sambahin siya. This message is a reminder. Bakit dapat mapuno ka ng worship? Bakit may dala ka dapat? Ready ka na magpuri, magpasalamat. Hindi ka nandito para tumingin-tingin, magpalipas ng oras. No! You need to understand yung bigat ng ginawa ni Jesus. Na dapat alam natin paano tayo mag-respond sa season pong ito. Huwag nating hayaang lumampas lang yan. Natapos lang sa mga Christmas party. Hello? Ito po yung rason bakit special po yung Christmas. At bakit yung unang Kapaskuhan din ay punong-puno ng worship. Bakit yung mga angels sa kalangitan ay punong-puno ng mga awitan. Dahil ang hari ng mga hari po ay naipanganak na para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. At paano po dapat tayo mag-respond dito? Philippians 2, 9-11. Sabi po ni Paul dito, he proclaims, therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. That at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father. He was now exalted. Si Jesus po ngayon, He is now at the right hand of the Father. Hindi na siya yung baby na naipanganak. Now the manger is empty, and so is the cross, and so is the tomb, because Jesus is raised from the dead. Now He is King. Hari siya. Kaya dapat every time that we gather at every time po, nahaharap tayo sa hari ng mga hari. Dapat ready ka. Hindi ka lumalapit sa hari ng mga hari na walang dala. Hindi ka haharap sa hari ng mga hari na hindi ka man mag-worship or what. Tama po ba? We need to understand this. At balikan po natin, again, yung text natin. So Mark 10:45 again says that the specific way that Jesus came to serve, imagine, hari na mga hari. Tas sasabihin na parito, hindi para paglingkuran, yung hari talagang uutos lang yan eh. Pero iba yung hari natin, nandito po siya at pinaglingkuran niya po tayo. Paano po naglingkod si Jesus? Jesus came to serve in one primary way, and that is by sacrificing His life for the good of others. Jesus came to serve sinners by dying for sinners. He came to serve those who were not interested in serving Him. Imagine, what kind of love? Naparito na pa ako sa krus. Hindi lang dun sa mga taong gusto siyang paglingkuran. No! Para sa lahat. Naparito siya sa lupa. Even para doon sa taong gusto siyang i-reject. What kind of love is that? Tayo pwede pang mamili eh. Ako bibigay ko siguro yung buhay ko dun sa mga seryoso. Pero hindi. Sabi ng John 3:16, for God so loved the world. Ganyan niya po tayo kamahal. Nandiyan pa po ba tayo? Yan po yung dapat nating sariwain. Yan po yung dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. At yung example po ni Jesus, coming as a servant,
it means that His followers, yung mga tagusunod niya po, should also be servants. Narinig po ba natin yon? Again, si Jesus po na naparito bilang servant, ang ibig sabihin din po noon na ang lahat ng kanyang tagasunod ay dapat din po maging servant. Ang Mark 10:45 po ay ang ground or ang rason bakit po ang mga disciples ni Jesus at followers ni Jesus ay dapat din ibigay yung buhay nila para sa iba. So I'm pleading po ngayon na yung application ng Mark 10:45 na si Jesus ay naparito hindi para paglingkuran pero maglingkod. Ang mensahe po, ang application nito sa atin ngayong Pasko ay ibigay din po natin ang buhay natin para kay Kristo at para paglingkuran din ang ibang tao. Remember, nung ang mga disciples po ay nagkakagulo kung who will sit sa tabi po ni Jesus at nag-a-argue sila who would be the greatest. At sinabi po ni Jesus na kung gusto mong maging great, dapat maging servant ka muna. At ang rason po noon again is because even the Son of Man came not to be served, but to serve. Gusto ko pong ipakita sa inyo, hindi po nakakahiya yung maglingkod. Ayan, i-connect ko po dahil serve team appreciation natin. No? Hindi po nakakahiya na maglingkod at tumulong. Kasi sabi ni Jesus, those who serve are great. Bakit? Because the greatest one, God Himself, came as a servant. Naintindihan po natin. Kaya po itong Kapaskuhan, Christmas reminds us that our great God is a great servant. Alalahanin po natin to. Again, Christmas should remind us that our great God is a great servant and He came into the world to serve by dying. At yung nais pong sumunod kay Kristo must therefore do what He did, and that is to give up their lives for the good of others. Here's my question, church. When was the last time that you went out of your way to serve someone? Maybe nagugulat po yung iba, hindi ito yung klase ng mensahe na gusto mong marinig ngayong Christmas. Pero sa panahon po ngayon, look at me, people are preoccupied about having this, buying this, party dito, pagkain dito, etc., etc. And no one thought of serving others sa season ito because everyone is busy. Busy sa pansarili mo. Pansarili lang. Sa panahon ngayon, sa sobrang busy ng tao, wala mang nakakaisip na maglingkod. Wow. Gising pa po ba tayo? Ano po nagpapastop sa atin para magpaglingkuran natin yung kapwa natin? Si Jesus po'y namatay para palayain tayo from bondage so that we would be free to serve others. Nawa po, yung beauty ng servanthood ni Jesus ang magko-compel sa atin to serve one another well this Christmas season. The Rock City Church, gusto ko pong sabihin sa inyo that serving others is what God has called us to do. Whatever your situation is, wherever you are in life, everyone and anyone can serve in multiple ways. Ito pong mensahe ng Panginoon sa atin.
kahit gaano ka busy, yung model natin si Jesus naparito para maglingkod. So anong gagawin natin bilang anak ng Diyos? Maglingkod din. At gusto ko po kayong iwanan ng mailan lang pong practical na pamamaraan. How to serve others this Christmas. Sa pagtatapos po. How to serve others this Christmas. No? Bilang application, Pastor, paano ba natin gagawin yan? Amen. Sino po dito handang maglingkod? O, diba? Mailan lang. Hallelujah. Come on. I hope po sa grace ng Panginoon ay ma-empower po tayo na embrace natin yung word at gawin natin ang bagay na hindi man naisip ng iba. And that's what makes us different. Na may Diyos tayo. Number 1, simple. Anong pwede natin gawin? Is to feed the hungry. Ang Bible po says that we are to care for the poor, which involves, of course, feeding the hungry. No? And God is pictured feeding the hungry. Nung sinabi po that He has filled the hungry with good things. And Mary sings in Luke 1:53, He upholds the cause of the oppressed and gives food to the hungry. No? Sabi po ng salmista sa Psalm 146 verse 7. So church, if we are to be godly people, then we must also seek to feed the hungry. Isa po, turuan ko po kayo, isang way, sino po dito mahilig magluto? Taas kamay, come on. O, mahilig kumain lang ngayong Pasko. Come on, mahilig magluto. One way, gusto mong kakaiba yung Pasko mo ngayon? Gusto mong i-apply yung word na paglingkuran natin yung Panginoon at yung ibang tao? Ba't di ka magluto ng paborito mo at yung pinakamasarap mong niluluto? Ipack mo. At sa next time na lalabas ka sa daan, lahat ng mga pulubing makita mo, or maybe kahit sa subdivision nyo lang, gusto mo maging pagpapala, bless mo yung mga guards nyo. Magbigay ka ng pagkain. Yung niluto mo, sige lang, ikot ka. Maghanap ka ng bibigyan mo. That's one way na makapaglingkod po tayo ngayong Kapaskuhan. Sa lahat ng tao na yung focus ay sarili, tayo ang focus ay ibang tao. Palakpakan po natin yung Panginoon. Come on. I hope po meron pong gumawa nito, no? Magtulungan po tayo, hindi kailangan sobrang dami. Yung best mo lang. Hindi kailangan pakainin mo lahat. Importante, you are doing it. Tama po ba? Naisip ko rin po, pwede nating tulungan din, besides po sa labas. We can also feed yung mga tao who are already widowed. Can I see hands? Alam ko may mga widow po tayo dito. Ayan po. Sige po, taas niyo po yung kamay niyo. Oh. Yung mga iba po, tingnan niyo po. Tulungan po natin ang iba. Sabi po ng Bible, no? Na ang Diyos, He is the Father to the fatherless. Siya'y tagapagtanggol ng mga inaapi, ng mga widows. Ngayon po, apply natin yung word. Why don't we bless yung po mga widows natin dito? Hello? Ito po, wala sa outline ko. But I want to say this. Next week, December 24, ba't di po tayo magdala ng kahit anumang grocery? Bibigay po natin sa mga widow natin. At sa mga iba pong nangangailangan dito, bigay niyo po sa church, kami po magtutulong-tulong kung kanino natin pamimigay sa mga kasama po natin dito na nahihirapan. Okay po ba yon? Next Sunday, magdala kayo ng kahit ano lang pong grocery. At huwag niyo pong kalimutan, kung kayo po ay widow, ipalista niyo po yung pangalan niyo sa labas so that may marireceive po kayo next Sunday. Amen. Palakpakan po natin yung Panginoon. Kung meron pa po kayong alam na makasama po natin dito, magtulungan po tayo. Yung mga able at mga pinagpala, pagpalain naman po natin yung iba. So let's feed the hungry.
Pangalawa po, we can spend time with those in need. Pangalawang way, paano tayo makakapag-serve? Mag-spend po tayo ng time sa mga tao na nangangailangan. Ano po yung in need na ito? Pwede po siguro na may mga iba po tayong kasama dito na malayo sa kanilang probinsya at pag Christmas ay sila lang at wala silang kasama. Meron po ba dito? Taas kamay. Meron po dito nagsispend ng Christmas, minsan hindi nila alam saan sila pupunta. Baka may kilala po kayo sa church, dito po sa church natin. Ba't di nyo po sila invite sa bahay nyo? Na instead na malungkot po sila ay sabay-sabay tayong magpasko. Hello? One way to serve others this Christmas is by giving, listen, giving your time. Ulitin ko po, lahat po ngayon ay aligaga at busy. Wala ni isa man ang nakaisip na magbigay ng oras nila sa mga taong nangangailangan. Ba't gawin po natin ito? Meron ka bang kilala na loved one mo, kaibigan mo who are hurting? Ang iba po, yung Pasko nila will never be the same again. Dahil kung kailan magpapasko, yung iba po, they are mourning sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Kung meron po kayong kilalang mga ganyan, puntahan nyo sila, yakapin nyo sila, i-comfort nyo sila. And sometimes yung pinaka-best na regalong mabibigay mo sa kanila ay yung presence mo, yung oras mo, at yung prayer mo. Why don't we ask God na buksan yung mata natin at tenga natin at kaisipan namin, Lord, tulungan niyo po ako makita sino sa paligid ko yung nangangailangan ng tulong ko. At willing po ako na maglingkod sa kanila. Pangatlo po na practical na bagay, number 3 is to donate. Gusto niyo po mapasaya yung iba? Kauwi nyo mamaya, tingnan nyo yung mga hindi nyo na ginagamit na mga damit. Pwede po yan. Next Sunday, ay ito po, sinasabi ko, wala to sa outline ko. Next Sunday, magdala tayo ng groceries. At kung meron po kayong mga, hindi naman overused na mga damit at pwede pa po, baka naman maraming mapapasaya sa mga mabibigyan na yan. May oras po ba tayo this week para gawin natin yan? May oras po ba tayo para maglingkod tayo sa iba? Amen. Ito po'y magpapaiba sa Pasko mo ngayon 2023 dahil willing kang paglingkuran ang ibang tao. And in that way, marireflect po natin yung love ni Jesus sa pamamagitan po ng pag-bless sa mga tao na sa totoo man ay hindi able para po gumanti sa inyo. Mamaya ka uwi, tignan mo lahat ng mga hindi mo nakasya. Tama. Yung mga hindi mo nakasya, ayan, move on ka na. At baka meron pa pong mapagpaalan yan. And lastly, number 4, marami pong bagay, pero 4 lang po yung bibigay ko. Use your gifts to serve others. Maghanap ka po, maybe sa community nyo, kapitbahay mo, ano ba yung gift mo? Marunong ka mangumpuni, marunong ka sa electrical, marunong ka sa mga woodworks, I don't know. Pero paggamit mo, yung skill mo, yung giftings mo, para po paglingkuran ang ibang tao. At alam niyo po, sa paggawa natin ng 4 na bagay na to, hindi mo alam kung sino yung ililid ni Lord sa iyo. At huwag niyong kalimutan, pag meron na pong opportunity na nakapaglingkod ka sa kanila, huwag mong hayaan na hindi mo sila mapag-pray. Or maybe, baka yun po yung binibigay na opportunity ng Panginoon para ma-invite mo pa yan sa church. What a way to celebrate Christmas this 2023. Hindi lang tayo aligaga at nakafocus sa ating pansarili, pero katulad po ng ating Panginoong Jesus na naparito hindi para magpaglingkuran pero maglingkod. Ngayon po, tinatawag tayo ng Panginoon para maglingkod din po para sa iba. That's the end of my message. Why or the reason
Jesus came. I hope and pray may apply po natin ito. Isang simpleng mensahe, pero countercultural po, na tinatawag tayo ng Panginoon na magpagamit sa iba. Don't forget, ulitin ko po, magdala po tayo next Sunday at ang church po ang magde-distribute nito. Or maybe kung meron kang kilala po dito, pwede nyo naman bigay directly. Lahat po ng mga widows, pwede po kayo maglista doon sa likod. No? Or if you happen to know any of our church members here na kailangan po ng tulong, ang church po ay willing, no, na para na tulungan po ang bawat isa. At pati po yung mga damit na sinasabi ko, pwede po nating dalhin yan next Sunday. Palakpakan po natin yung Panginoon. Tayo po ay tatayo right now. Pasalamatan natin si Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Let's pause for a while and just thank the Lord. Let's just appreciate Him. Kung paano Kanya inabot. Na tayo po ay nasa tiyak na kapahamakan. Na napaka-helpless natin. Napaka-hopeless natin. But praise God. God sent His Son para po sa atin. Kaya po ang Paskong ito ay dapat mapuno ng pagsamba. Mapuno ng pasasalamat. And in response, let's surrender our lives to Him. Paglingkuran mo ng may buong katapatan ng Panginoon at paglingkuran din po natin ang ibang tao. Because when we serve, that doesn't make us a lesser person. Dahil ang ating Panginoon, siya mismo ang hari ng mga hari. With all power and might, strength, iniwan niya po yun para po abutin tayo. Kaya ang panalangin ko po, gamitin ni Lord ang bawat isa para umabot din. Kung paano ka inabot ng Panginoon, umabot ka rin sa iba. Here we are, Lord. Gawin niyo po kaming kamay niyo, paa niyo, extension ng iyong mga kamay at paa na sa pagsapit po ng Kapaskuhang ito, marami pong makadama na merong Diyos na nagmamahal sa kanila. Tulungan niyo po kami, Lord, na maging sensitive sa mga tao who are hurting, in pain, mourning, malungkot, Panginoon. At mapaalalahanan po sila na merong available na joy sa katauhan ni Jesus. Thank you, Lord, for this timely message that we need. And we're excited to come back next Sunday, Father God. Dala-dala po yung mga regalong ito in response to that indescribable gift that we have already received. Thank you, Jesus. To you be all the glory and all the honor, O God. We love you, King Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan po natin yung Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Sige po, isa pa pong malakas na palakpak para kay Lord. Thank you, Jesus. Ngayon po, no, mas naintindihan po natin yung matinding dahilan kung bakit po tayo nagsa-celebrate ng Christmas. More than the gifts, more than the handa, more than the reunion, ganyan. Meron pong
tinuro si Lord sa atin kung bakit tayo nagse-celebrate ng Christmas. Thank you, Lord. And let's grab this chance to serve other people. Amen? Serving others, sabi nga ni Pastor kanina, no, is what God has called us to do. Hindi lang po yung may kaya, hindi lang po yung may pera, pero lahat po tayo, binigyan po tayo ng opportunity ni Lord to serve other people. In small ways and in big ways, gagamitin po tayo ng Panginoon. Amen? And again, if you want to give, if you want to be a blessing for others, just approach us. Yan, sa labas po, sa ating guest experience team area. Pwede nyo po kaming i-approach if you want to help someone or if you want to be a channel of blessing po para sa ibang tao. And again, if you're a widow and need of help, pwede din po kayong magpalista sa amin. Alright, so thank you po, Pastor JP, for that wonderful message. Sobra po kaming na-bless sa salita ng Panginoon. Amen. And sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Thank you, Lord. Here at the Rock City Church, we believe that giving is an honor. Amen. From January to this moment, God continuously blessing us. So we have so many ways to give. So if you want to use our online transaction, our BTO and GCash information are flashing on your screen. And sa mga kasama po natin on-site, we have our guest experience team. You can ask for a love offering envelope, and after the service, you can just drop it sa ating love offering box. So thank you so much po sa inyong generosity. Thank you so much po sa patuloy na pagtatanim para sa kingdom ni Lord. Amen. And just allow me to pray for everyone. I invite everyone to close their eyes. Thank you, Jesus. Lord, salamat po, Lord, sa overflowing blessing na pinaparanas mo sa aming lahat. Lord, financially, you're blessing us. So, Lord, right now, here we are. Lord, we want to bless your kingdom. We want to be a channel of your blessing to other people. And, Lord, we are giving back what is due to you. Lord, continuously provide, Lord, yung pangangailangan po, Lord, ng bawat pamilya namin. Lord, kami pong nandito ngayon. Lord, ikaw na po ang magpala, Lord, sa buong pamilya ng The Rock City Church. And Lord, thank you for this opportunity that we can give back to you. Lord, we praise you, we honor you, God, in Jesus' name. Amen and amen. Alright, and sa ating pong mga kasama dito sa church, if you have any prayer requests, ayan po, or you just want to be prayed for, you just have some praise reports to share, yan, use this time to approach one of our prayer team. Masaya po kaming ipanalangin kayo, masaya po kaming makigalak sa inyo. Kaya naman po, just go po dito sa side na to after the service so that we can pray for you. And for our first time guests, pwede po ba namin makita ulit yung mga kamay? Ayan, thank you for coming again dito sa The Rock. Sobra po naming saya na nandito kayo ngayon. And we just want to take this time, if you have at least 5 minutes of your time after the service, our pastor wants to personally welcome you. Kaya naman po, please stay on this side ng cinema para po ma-welcome po namin kayo. Alright? And for announcement, again, on December 31, it's our Thanksgiving Sunday. Kaya wag po natin tong palalampasin. Kita-kita po tayo dito sa SM Cinema 6. Alright? So, that's the end of our Sunday worship experience. Thank you so much for celebrating with us. Have a wonderful day. God bless po!